Hey guys, happy Tuesday pala. So it's 2:30 PM. Nandito kami sa SM, bibili kami ng food sa Pet Express, food ng mga bata. So we're gonna go to Tagaytay. So ayun, pasok muna ako sa SM. Hey guys, so harating lang namin dito sa Casamara Garden. So medyo malapit siya sa highway pero nasa may pababa siya na daan. So kung nakasedan kayo or SUV or 4x4, kasya pa rin naman siya sa daan. Pero yung pagpaakyat, pagpalabas, ano lang daw, bigayan na lang. So pakita ko sa inyo. Nasa medyo luma na siyang lugar, pati yung gusali niya or yung building niya medyo old na rin. Sige, wait lang. So dun sa dulo na yon parang may parking siya, tapos di kinuha ko na room. Ayan siya. So maganda dito, medyo quiet yung place. Ayan. And super mura kasi siguro nga medyo old na rin. Ayan siya, lakas maka-vintage lang. So inopen ko lang yung mga window kasi parang fan lang yung meron. Ayan siya. Mamaya ko na ipakita yung ayan yung dog. Yung alaga ko, sumisilip na. So ito lang yung buong place. Not sure if ako lang yung naka-check-in dito. I hope not. Hey guys, ito pala yung room tour. Sorry, nahigaan ko na yung bed bago nakapag-room tour. So ito rin yung picture sa Airbnb. Pasensya na, dyan yung mga gamit. Medyo makalat siya. So ayan lang siya. Isang bed lang, tapos may bilog na table doon sa gilid. And then lahat glass door, glass window. May TV din doon. And ayan, may parang couch or kahoy na sofa na pwede ka mag-work. Medyo sira na nga yung sa likod ng part niya. But it's okay. Affordable naman siya. So, okay na rin. And mabilis din yung wifi nila, in fairness naman. Tapos ayan yung mga pads ng dog. And ito yung outside view natin. Ayan. Kagabi dyan din ako nag-work for I think 3 hours. Ayan. So ito yung daanan niya guys, papasok at saka palabas. So ayun, bigayan lang talaga. And ayun, we're gonna head out kasi nakakita kami ng coffee shop na walking distance from here. So dun kami papunta. And ayun, naglalakad lang para dagdag sa 10,000 steps. Ayun, tingnan natin kung okay din yung cafe na yun. I'll keep you guys posted pag ando na ako. Paglabas nyo guys, ito na yung highway agad. Meron ding public market pa siya. I think it is Tagaytay City fruit market there. May fruit market sa tapat. And Tagaytay City Flower Market, ayan lang din siya. Meron ditong upholstery, may bulalo house here, may quick basket na convenience store, but unfortunately it's closed already. So pagdaan namin kanina, open pa yan.
Now it's closed. I think it's almost 6 p.m. kasi. Hey guys, sana naririnig nyo ako. Sandito kami sa Bayani Tapsihan ba to? Or Bayani Tapsi. Nasa 1 minute walk lang siya from Casamara Garden. Tapos merong 7-Eleven lang din. Nasa tapat lang din ito. So dito kami kakain ng dinner. And ayun, nag-order kami ng sinigang na bulalo. I got myself bulalo steak din. And then later after here, baka magano kami sa 7-Eleven and maghanap ng isang coffee shop. So, ayun, sobrang lapit lang niya, which is nice. Pag hindi naman, siguro magjo-joyride na lang din ako kung may gusto akong puntahan. Kasi accessible naman siya sa parang papunta sa highway. Let's see kung masarap yung mga pagkain nila. Video ko mamaya. Hey guys, dito ako sa Katipuneros na parang coffee shop. Sa taas lang siya nung kinainan namin kanina na Tapsihan na place. And they're open until 12 midnight, so I'm gonna stay here until 11:45. Medyo maingay lang, pasensya na. Sana naririnig niyo ako. So okay naman yung space niya, cute siya. Wala nga lang siyang AC kasi siguro baka paggabi malamig naman. Pero right now hindi siya ganun kalamig. Probably because medyo yung pagpunta ko dito from the Airbnb medyo pataas siya. Kaya siguro yung yung pakanamnam ko medyo iniinitan kasi umakyat tayo kanina papunta dito. Pero okay naman siya. It's a nice space. Napakiusapan ko naman sa kuya na hinaan ng konti yung volume ng music. Because right now nagpapatugtog sila ng music para hindi tayo makapiright. So, I'll be staying here until 11:45 kasi lunch break ko yun sa work ko. So, I'm gonna be working here. They have stable connection din. I check yung speed test, maayos naman. Hopefully later kapag nag-work na ako, maayos talaga siya. And ayun, ito yung first coffee shop natin today dito sa Tagaytay, and tomorrow sa ibang coffee shop naman tayo. May mga open pa naman, so I checked or I sent a message to Cafe 21 ba yun? Or 51, Cafe 51. Open naman sila hanggang Saturday or Sunday until 1 a.m. Unfortunately, wala lang silang wifi doon. I'm not sure if mabilis yung data doon. Kasi dito kanina naka 5G yung smart, kaya medyo kampante ako. Plus point lang talaga to kasi sobrang walking distance from my Airbnb. Tapos, mabilis pa yung smart and yung wifi nila ayun free din and it's stable din, I think, hopefully. So dito muna tayo and update ko kayo bukas ulit. Hey guys, kakabalik ko lang dito sa Airbnb kasi naka lunch break tayo sa work and I think it's time na ba? 10:56, so I have 45 minutes na lunch break. And ayun, rest muna tayo. Baka kumain ako ng brownie yung binili namin kanina sa coffee shop na yun. By the way, they're open until 12 midnight pag weekdays, and on weekends naman, sabi ni kuya na barista, parang until 2 a.m. sila. So very stable yung connection, reliable naman. The problem is kung katulad ko kayong freelancer and you guys are taking calls or ayun nga, kailangan nyo mag-dial out, medyo maingay siya sa part na yun. So make sure na you guys have like ANC na headset, yung active noise cancellation na headset para hindi kayo masyadong mastorbo kasi super ingay niya kanina. Anyway, ayun, rest muna ako. Baka mag-TikTok na lang ako while eating the brownie. And try ko mag-walking or jogging later sa labas kasi para makaburn naman tayo ng konti ng mga unwanted fats.
naman ito uuwi mamaya. Hopefully meron pa namang joyride or angkas later. Plano ko pa naman magpa-late sana. And they're open until 3 a.m. So let's see. Tahimik naman dito. Wait lang, pakita ko sa inyo yung place. Guys, so andito na ako ngayon sa Sala Cafe at Kwentuhan. And ayan, as mentioned earlier, medyo malayo siya dun sa pinag-stand kong Airbnb. I had no idea, but the place is really nice. Sobrang ganda nung outdoor space nila or yung alfresco, and you should try it here. Ang cute kasi yung parang mga ino-offer nilang pastries is yung mga pastries before, like ensaymada. Ito nakalimutan kung ano yung in-order ko. Andun siya sa previous video kanina or previous clip. Tignan niyo na lang yung name niya. Tapos yung in-order ko na ano ba to, honey oat latte yata, it's also good. Ang ganda ng place. Unfortunately, since mainit pa, hindi ako makastay sa labas kasi medyo marami yung tao na nakapwesto rin dun sa may mga lilim na part or sa may mga shaded part. Ang available lang na seat and table is yung nandun sa dulo, and super init pa. But I'll definitely transfer later kapag okay na yung weather, probably around 5 p.m. to transfer ako and share ko sa inyo yung itsura nung outdoor space nila. Hey guys, new day, new vlog, new Airbnb. So andito kami sa Twin Lakes Vineyard Residences. We're gonna stay here for a night. So I'll show you guys around in a bit. Magsa-shower muna ako kasi ang gulo-gulo na ng buhok ko, wala pa akong ligo. And ayun, nakapag-settle na rin yung dalawang fur babies. Medyo makalat na kasi nilagyan ko na ng pee pads nila. And yeah, i-quick room tour ko muna kayo, or unit 2. And so pagpasok, sa right side, merong full-sized mirror ba to? Somehow.
Parang ganun na rin kasi nakita ko naman ng buo yung sarili ko. There. And then, mayroong lutuan. May kitchen sink. And mayroong mga baso, plato, kutsara. And other stuff for cooking. They have the fridge here, the microwave. And here's the restroom. Ooh, it's nice. Hi. This is the toilet. And this is the shower area. Cute. Ooh. Looking forward to take a bath or take a shower. And moving on. Sa side na to, mayroong table. Sorry, andyan mga pee pads ng mga bata. And my stuff. Ooh, this is real. This one is not real. This one is not real. This one is real. So you have a massive telly or a big telly. And then mayroong closet dito. Actually, nakita ko na siya kanina. And I put my stuff, my bag inside. So may spare foam. And may mga sampayan tayo. Which is a good thing para mawala yung gusot ng gamit. Kasi nasa maleta pa. So ito yung bag ko. Not sure kung ano to. Anak ko kanina hair dryer. And ayun yung maleta natin. Ayun yung stuff nila. Oh, you can order. And I think this one has a balcony. So nasa lower ground kami. Wow. Look at that view. Yes. Ang ganda naman ng view dito. Ayan siya. Oh. I'm not sure if nabibigyan ng camera ng justice yung ganda niya. Might have or take out like a cup of coffee sa Starbucks in a bit after mag-shower. Kasi I think dito sa place na to, merong SB and Mary Grace na nandito lang din sa building na to. Or not building, nasa area na to. So, sa entrance daw. Sabi. So I'm gonna go there after taking a shower. And yeah, as mentioned earlier, we're gonna be staying here for a night and go back to Cavite again tomorrow once we check out. So I'll see you guys later. Hey guys. So I'm going out. Punta ako sa SB and Mary Grace. Malapit lang daw dito. Sabi sa entrance lang daw nito. So we'll see. Check nyo muna tong view dito. Ayan. Hey guys, malapit na ako sa taas. Like ko pa yung nag-hiking. Ayun na, kaka-shower ko lang. Pawis agad ako. Pero okay lang. Maganda naman yung view. Sige, sana wala masyadong tao sa SB or Mary Grace. Let's see kung saan tayo magsistay for a cup of coffee. Hey guys, so andito na tayo sa Cafe Sinauna. O Sinauna ba to? Sinauna Cafe.
Kasi sinauna yata. Basta yun nandito sa Twin Lakes. 24 hours daw siyang open. So super cute niya. From the name itself, sinauna. So ganun din yung vibe niya na binibigay. And sobrang nakadikit lang siya sa may highway talaga. Kaya medyo maingay. Sana naririnig niyo ako. I-share ko sa inyo yung itsura niya. Grocery muna kami dito sa Robinson's Supermarket sa Twin Lakes before we go down dun sa Airbnb. It's just, I think, a 5-minute drive from here. So, mga essentials lang yung binili namin. And, yung nag-dinner din kami sa mga matos kanina. So, para sa akin wala ng fried chicken nila. Gusto ko siya. I'll be ending the vlog here na rin kasi sobrang haba na yata nito. Hope you guys enjoy